Kung safe naman, edi tara, doon tayo. Positive. Kailangan na lang natin ay hanapin yung area. Ang ayaw ko lang kasi yung parang kami lang mag-uusap dun sa hindi naman nila area. Gusto ko dun sa mismong area nila para mas maunawaan natin yung sitwasyon. Malaman natin kung ano may tutulong, di ba? Yung hindi natin pupuntahan yun, hindi natin malalaman kung ano yung kinakailangan nila talaga. So tara, biyahe na tayo. Guys, ngayong araw po ay Huwebes at alauna ng hapon. Nandito kami ngayon sa San Pablo City. City ng San Pablo, no? San Pablo City, Laguna. Tama ba ako, Rans? San Pablo, Laguna. San Pablo, hindi ba City ang Laguna? Hindi ba? Okay, so nandito tayo ngayon sa San Pablo. At ngayong araw po ay pupunta tayo dito kay Cap, dito sa barangay para tanungin. Kasi last time may nabanggit sa amin si Cap na meron daw siyang gustong ilapit sa atin na malala din daw yung sitwasyon ng buhay. So huwag natin sayangin yung pagkakataon. Baka naman sikap na rin yung ginamit para mabago din yung buhay nung isa sa nasa sakupan niya. Kaya tara, pasok tayo dito sa barangay. Tingnan natin kung nandiyan sikap at tanongin natin kung mapupuntahan natin ngayong araw. Scout natin. Tara, baba na tayo. Anong barangay nga ba to? Ang nakalagay, di ko alam kung anong part na ng barangay ito. Dito nga ay nawala sa isip namin na ngayong araw nga pala ay holiday. Pero magbabaka sakali pa rin kami na baka mayroon pa rin naman naka-duty dito sa barangay ngayon. At dito nga ay nakita namin na nakasarado ang pintuan dito, kaya lumipat kami dito sa kabila para magbaka sakali. At heto na nga, may lumabas na isang lalaki. Ayon nga sa kanya ay wala daw dito ang kanilang kapitan. Pero nagbakasakali pa rin kami na pumasok dito sa loob. Dahil nga sabi niya meron naman daw mga sekretary na pwede namin makausap dito. At heto na nga, yung mga napag-usapan namin at mga sumunod na nangyari. At ayon nga sa kanila dito ay tila hindi namin inabutan si Cap dahil kakaalis lamang daw dito sa barangay. Tanong ko sana kung saan yung sinabi niya dating pwedeng matulungan na isa pa niyang nasasakupan na sabi niya isang malala din na sitwasyon. Dun din halos eh. Oo nga, dun sa Tropical akin din. Sina Emily Escondo. Kapag pinagtanong ko yun doon, alam na yun doon. Mas malayo. Pero kapag pwede naman mag-meet na lang po siguro kayo din kina Emily para hindi na siya din mahirapan sa magpangita kayo. Teka lang ha, sure ko lang kung sa Emily nga. Emily Escondo, yun yung nabanggit ko rin kay Sir nung una tayo. Oo, kasi yung sinabi ni Cap nung nung kubo kay nanay, sabi niya meron pa daw siyang isa doon na malala din, sabi niya. Kuya, andito sina Regular Sir din Marco. namin manghihingi ng Ng bigas. At base pa nga lang sa sinasabi ni ma'am na sila daw ay isa sa pinaka malimit na lumalapit dito sa barangay para humingi ng tulong. Tinatanong niya kung sino pa daw yung isang inilalapit mo. Tama nga ba si Emily Escondo? At dito ngay kasalukuyan na kinukonfirm nila kay Kapitan kung yun nga bang binanggit niya sa amin itong mga nakaraan ay yung nasa isip nila na tao ngayon. Tama po ba yun? tawagan natin si Emily. Sige ka, Ang pupunta ka. galing nila dito, may mga contact sila dun sa mga Sir, regular na kasi siya. Ha? Basta nagchat-chat na sa amin. Sige. Ganun? Okay na. Namamangha ako sa ganitong klase ng setup, yung pwede pala silang i-message ng mga kabarangay nila para humingi ng tulong. So base sa sinabi niya ma'am na regular nang humihingi sa barangay ng tulong. So doon pa lang, alam na natin yung sitwasyon nila. Ayun nga, sir. Sige po, pupuntahan po namin ngayon. Doon naman yun. Ano po ba ang daan namin? Dire-diretso kami, hindi kami lilikodan sa mapupunta kala nanay, Doon din eh. Diretso pa, pero ang hirap kasi ng daan sa kanila, sir. Ay, Pangitan na lang. oo. Pangitan na lang kayo dun pala ng nanay. Dulong-dulong. Wala naman sana, rough road ba? Wala naman problema kasi gusto kong makita yung nila yung sitwasyon. Kasi kung mag-meet lang din kami, Mas maganda talaga makita. ang gusto ko makita ko yung bahay nila. Tama. Kasi ganun din. Pwede. Sorry. At dito ngay pinasasamahan nila kami dun sa tanod na nakita namin kanina sa labas. Sige, sir. Check lang namin kung nandun. Tapos samahan namin. Sige po. Mag-waiting na lang po kami dito. Sige po. Salamat po. Alright.
So, yun. Samahan tayo nila para mapuntahan yung Emily. Emily daw pangalan. So, sayang naman kasi yung pagkakataon kung pupunta na rin lang naman tayo dito sa may area ni Nanay Minerva. So, may nabanggit si Kapitan at napakababait din nila dito sa barangay na nagsabi silang request na gano'n na pwedeng mapuntahan. Ipuntahan natin, di ba? Ganun lang naman kapag tayo humingi sa kanilang tulong, umuo agad sila. So, kapag sila naman nagsabi na baka pwedeng mapuntahan din yung isa pa sa nasasakupan nila may malalang sitwasyon, puntahan natin. Yun lang naman. Sige po. Antayin na lang po namin. Kung naghahanap talaga kayo, meron pa kami isa, tabing ano naman siya, tabing lawa ng bunot. Lawa. Oo, mag-asawa yun. Actually, yung asawa niya, hapuin. Hapuin. Hindi nakakapagtrabaho sa madaling salita. Pinipili. Ito lang din yung maganda minsan kapag ka dumidiretso ka sa barangay. Dahil nga meron din sila mga naisasuggest na deserving na tao na pwede nating mapuntahan. Kilala rin yun ni Cap. Yun ay magtatabas ni Cap. So sa madaling salita, sila na lang mag-asawa. Sila na lang mag-asawa. Nangungupahan sila dun sa bahay. Kaya lang, walang tubig, Walang tubig, walang kuryente, ganun din. Saan nagtatrabaho? At dito ngay minabuti na rin nila na tawagan itong gusto naming mapuntahan ngayong araw. Subalit bata ang sumagot at wala raw dito ang kanilang mga magulang. Hello? Hindi po alam namin. Ano oras ang uwi sa bahay Alam mamaya? mo kung nasan yung kuya niya. Precise lang. Alas 8. Sino yung kuya mo nagsasalita? Carla to. At base sa naririnig kong ito nakausap ni Ma'am sa cellphone, sa tingin ko mga 10 taon lamang itong kausap niya. Ikaw yung may asawa, Tutoy? Hindi po. Hindi, iba pa. Ilan taon na yun? Ilan taon ka na, Tutoy? At dito ngay may sumagot na tila mas matanda dun sa nauna. Mag-27 po. Makakausap na yun dun. Bali, At least para makita niyo lang. yung nga, at least, ang ano namin, liliko pa rin kami, tapos dire-diretso. Hindi, diretso lang. Walang liko, ang diretso lang talaga. Tutoy, makakapunta ka ngayon doon sa ano? Makakapunta sa labas. Sa labas ng tropical? At dito nga sa pag-uusap nila ay tinatanong nila ang batang kausap nila kung maaari ba kaming sunduin. Pero para sa akin naman ay sanay naman kami na maghanap ng mga ganitong bagay. Kaya ito na lang ang naisagot ko. Hindi, wag na. Ay, ayan nyo na po. Hanapin na lang po namin. Ano naman problema mo? Ay, kaya Nanay Minerva, pwede kang pumunta banda doon? Doon sa tinutuluyan ni... Iniisip lang din siguro nila para hindi kami mahirapan. Sige po, kailan taon po? Sige po. doon. May makikipag-usap sa'yo doon, abangan mo, ha? Malaking bagay na rin ito na hindi na rin namin kinakailangan maghanap pa. Apo. Pupunta na sila ngayon doon. Sige po. Okay. May ilang minuto kaya papunta sila dun? Mabilis lang sila maglakad itong mga to. Sabi may bilisan at papunta na doon. Bilisan nyo na pumunta doon kay Nanay Minerva, ha? Sige po, paparoon na po ako. Okay. Sige. Mabilis maglakad itong mga to, sir. Okay. Sige, salamat. Sige po. Yun na lang. Salamat po. Para makausap yun din. Sige po. Gusto ko... At least makita niyo yung lugar nila, kung anong style ng Kasi yung Oo. isa dating dinaanan namin, sa kabilang side kami dumaan kasi nagtulad kami ng patrol. Nagtula kayo dahil... Kung maranasan nga na kung gaano lumakad dun sa kanila. Baka tag-ulan. Hindi naman po. Parang mga ilang months na Saan ba nakataas. yan? Doon kina, papunta. Ano po ba yung klase ng kalsada nila? Putik? Maputi kasi lumiko kami dumaan sa So ibig sabihin, pag maulan yun, mahirap. Kung ganito namang summer, siguro tuyo yun. Sinadya lang kami doon idaan pero may isa pa silang way. Ah, okay. Para maranasan lang. Para makita mo yung environment nila, yung Oo. bahay nila. Kasi alam mo ganun din eh. Talaga. Nasa Niyugan, kita na Niyugan ng taniman. Nung pumunta kami doon is may mga tanim na sitaw at saka kalamansi. Pero hindi po siya yung literal na highway, tas lalakad pa ng malayo. Hindi naman. Medyo. Parang ganun din, kinananay Minerva. Ah, yung papasok. Pero mas malayo kinananay. Ah, okay. Actually, mas malayo kinananay. Okay. Safe naman kayo doon kasi hindi Okay. na naman yung bahay. Okay. Sige po. Kung safe naman, edi tara. Doon na tayo. Pwede naman ano, or kaya pwede naman namin kayo samahan. Hindi, okay na po para din di mabalak kung may mga gagawin pa rin po dito. Wala namang kung ano. Isang po hanapin yun. Wala nang problema. Wala. Apo. Sige po, salamat. God bless po. Sige po. Alright, so positive. Kailangan na lang natin ay hanapin yung area para nang sa ganun ay makita natin yung sitwasyon kasi scouting nga eh. Ayaw ko lang kasi yung parang kami lang mag-uusap dun sa hindi naman nila area. Gusto ko dun sa mismong area nila para mas maunawaan natin yung sitwasyon. Malaman natin kung ano may tutulong, di ba?
Yung hindi natin pupuntahan yun, hindi natin malalaman kung ano yung kinakailangan nila talaga. So tara, biyahe na tayo. At para mahaba-haba pa yung oras, mahanap natin yung bahay. Tara. Anong pangalan mo? Mark Jasper po. Mark Jasper. So ngayon, ituturo mo sa amin kung saan yung papunta sa bahay nyo, ha? Para makita natin yung sitwasyon ng bahay nyo, ng pamumuhay nyo, ha? Okay, nasaan ang mga magulang mo? Nasa trabaho po. Sa trabaho? Mama at papa mo nagtatrabaho? Opo. Okay, saan tayo dadaan? Diretso o kakaliwa? Diretso po. Diretso lang. Opo. Bilis mo naman naglakad guys, naglakad lang siya Kasi tinawagan sila. Ayun po, dyan lang po sa may gate. Dyan po sa may ano. Saan? Ayun po yung diretso pong yan. Ay, ito, papasok tayo dyan. Kasyang sasakyan? Hindi po. Ah, hindi kasya. So maglalakad tayo. Opo. Malapit naman ha. Opo. Alright. Bakit sabi nila malayo? Ang lapit lang pala Sige, gigilid na lang tayo. Tapos, lakaran na lang natin. Kung hindi kasya ang sasakyan, hindi lakaran natin. At heto na nga, kung hindi ako nagkakamali, siya yun na pangalawang nakausap kanina nung sekretary na may edad na 17 anyos. At base nga sa kanya, inandirito na raw kami sa kanilang lugar. Ang kaso nga lang, bawal daw may pasok o hindi kaya yung 4 wheels natin. Kaya ang gagawin natin, maglalakad na lang papasok. So, tara. Ako nga pala si Marcos, ha? Ha? Ako si Marcos. So, ito yung team ko. Sama ko si JM tsaka si Rans. So, tara, lakad tayo sa bahay nyo. At dito ngayon nakita ko kung gaano nga lang kaliit yung kalsada nila dito papasok na hindi nga talaga magkakasya yung dala nating sasakyan. Tara guys, dito na tayo. So, hindi naman pala kalayuan, malapit lang kaya pala sabi nila, mabilis lang makakarating doon itong anak nung pupuntahan natin. Kasi malapit lang naman pala. So, may sinabi silang putikan na dadaanan. Di ko alam kung saan yung daan na yun. Pero dito na sa nakita ko, okay naman. Ano to, ang puno na to? Kaya anong puno tong mga to? Rambutan? Wow, rambutan pala itong narating natin. Ano siya? Taniman ng mga rambutan tong napuntahan natin ngayon. So lalakad lang tayo dito para pasukin yung area ng i-scoutin natin ngayong araw. So baka possible ano sila dito? Patira ano? Possible tagabantay ng lupa. Ito lang yung medyo masama sa paramdam guys. Yung galing ka sa aircon ng sasakyan tapos lalabas ka sobrang init. Kaya minsan mas okay pa magmotor no. Pwede nga lang magmotor si Rans. Ang masarap din magmotor Kasi sadyang nasa init ka na talaga. Hindi yung papasok ka na naman ng aircon tapos lalabas kang mainit. Konting lakarin lang okay, nasa labas sila ng fan. Base sa nilalakaran ni ano, pakita mo siya. Niyuga naman to. Lumabas tayo dun, nakalabas tayo dun sa
ng rambutan. Dito naman tayo sa area ng Nyugan. Okay, malayo-layo nga. From highway sa bahay nila, medyo may palayuan. So, kaya naman lakarin. Malapit pa pala to. Diba? Nilakad tayo ng daan sa Bicol isang oras bago marating yung bahay nila. Dumaan kami ng Danawan, Putikan. So ito, malapit lang to. Kaya maganda din yung may mga na-experience kang mas mahirap muna bago sa maluwan. Kasi once na naranasan mo yung, alam mo yung medyo kunting hirap, maisip mo na wala pa to sa dinanas sa amin dati. Eh kung nagsimula ka sa maluwan, papunta sa mahirap, mahirapan ka mag-adjust. Ito na yata yung bahay nila. Oh. Ito na yung bahay nyo? Ay, grabe. Uy. Wala ko naputol ni Jenny Hilas ko. So ito pala yung bahay nila guys. Oh. Ilang kayo nandito ngayon? Tatlo lang po. No? Ate mo siya? Opo. Dito araw po. Ano pangalan mo ate? Desa po. Ha? Desa. Desa ilang taon na? 24 po. 24 ikaw pangalan hindi? Hindi po, asawa po ako ni Jay. Asawa ka ng kapatid nila? Okay. Ito pala yung bahay nila guys. Oh. Ito yung bagong scout natin dito sa San Pablo. Kuya ko. Ayun yung kuya mo. Yan yung may asawa? Asawa mo siya? Ay! Hello po. Ikaw pala yung nandun kanina eh. Sa may nagagawa ng motor. Napapanood po. Alright, so yun, makikita nyo dito sa bago nating scout na to kapag in-upload natin yung kabuuan ng kwento niya ay panibagong panibagong matututunan din ng mga kabataan. Sa tingin ko, may matututunan din ng mga kabataan dito at yun, unexpected lang din na siya yung makakausap namin, di ba? Kasi sino yung target natin dapat kausap? Yung nanay at tatay. Nanay at tatay. Nanay at tatay talaga yung target namin na makausap. Kasi nga sila yung mama niya at papa niya inilad. Pero tingnan niyo yung pagkakataon wala nga dapat kami makakausap doon kasi bata lang yun nandun, 'di ba? Kita niyo naman sa vlog. Pero biglang dumating yung kanilang kuya at least nalaman natin yung sitwasyon nila, 'di ba? So nakita niyo naman na halos sunod-sunod din yung pag-scouting ng Team Marco sunod-sunod. So nag-scout tayo sa Cavite. Then, saan pa ba tayo galing na iba? Batangas. Tapos yun, yung bago natin sa San Pablo na si Mark. Mark yung pangalan niya, sabihin ko na sa inyo. So, sa amin, kumbaga, hindi naman bago. Kaya nga yung mga, alam mo yun, yung mga area na talagang mahirap pasukin. Kasi nga, sabi namin sa Bicol, medyo nasanay din talaga kami na sobrang, di ba, Warans? Sobrang worst ng kalsada. Kaya nga nung sinabi sa amin na rough road, yung pagtanong namin, tinanong ko agad, rough road ba? Okay lang. Sabi ko agad, ang bilis ng sagot ko. Sabi ko, okay lang. Kasi sanay talaga kami doon sa ganong scouting, sa ganong mga binavlog, tatawid ng ilog. Sa totoo lang, namimiss ko nga yung ganon di ba? Mas enjoy pa nga namin yung ganun. Oo. Kasi mula nung napadpading kami dito sa Calabarzon, pasalamat din naman kami kay God kasi wala kaming masyadong worst na. Kaso nga lang minsan mamimiss mo din, 'di ba? Yung mga ganong klase ng area kasi doon mo ma-feel o mas mararamdaman yung hirap na dinadanas nila sa araw-araw, 'di ba? Kagaya nung nilakad natin dati nila Commander yung sa Alayaw, ilang yun? Sa Alayaw. Ilang oras yun? May isang oras din yung papasok. Simula kalsada. Nainiwan natin kahit motor nga, iwan Oo, iwan yung motor kasi lubog yung paa. Kasi maputik. So may mga ganun nakakamiss na lalakad ka ng isang oras. Kasi doon mo mararamdaman na ibig sabihin bago sila makabili ng something na kailangan nila sa pang-araw-araw, ganito kalayo yung kinakailangan nila lakarin. Mas mas ma-feel mo yung
yung buhay nila na ang hirap, di ba? So pasalamat pa rin naman kami dahil dito sa Calabarzon napadpad kami dito ay almost ano lang naman, kunting lakarin, talagang malayo lang yung binabiyahe namin. Dito naman kami nasasagad sa biyahe. Merong 3 oras, kagaya nung sa Tali, ilang oras yung balikan? Noong nakaraan, Sa 4. 4 papunta doon. Hindi. Hindi, ano, nung una. Balik ka na. Hindi, nung una yun. Nung Tig 2 oras. Pero nung na-traffic tayo nung last time, halos 6 hours, mga ganun. 6 hours. So, sabi ko nga, kunting-kunti na lang, Maynila na. Manila to Bicol na yung balikan. Yun lang, doon kami medyo na, ano ngayon, na sasagad talaga sa biyahe. Pero okay lang naman. At least saka ganito ka nga lang. Hindi na kami masyado nagmumotor, nakikita nyo naman. Kasi nga, siran sa iba walang motor. Pero kung pwede naman, magmumotor pa rin kami. Kahit mainit yan, magmumotor pa rin kami. Talagang ano lang, depende lang sa sitwasyon siguro. No? So, anong masasabi nyo dun sa ano? Sa barangay nila? Ikaw, Ras, ano masasabi mo? Ano, nakakatuwa yung barangay nila kasi sobrang active nila. Sobrang active, lahat ng kailangan talagang provide nila. Nung ano nga, pinapasamahan pa tayo sa patrol eh. Oh, yun nga. Sa tanod, sabi samahan Samahan tayo. na tayo lang yung tumanggi. Na syempre, Sabi natin ay wag na kasi baka may mga gagawin pa. mga trabaho pa rin. May gagawin pa sa barangay, maabala lang. Pero active talaga sila. Sila din kasi guys yung nag-ano kay Nanay Minerva, yung nilapitan natin. Yung para ma-surprise natin doon sa kubo niya. Sila din yun, sila kap din yun. So kaya ano, nakakatuwa yung barangay na yun. Sana lahat ng barangay ganyan. 'Di ba? Kagaya din doon sa ano, kay Nanay Presi. Ano bang bayan yun? Chaong? Bayan ng Chaong. Sila kapitan doon, napaka-responsive din. Talagang gaganahan ka na bumalik-balik sa barangay nila. 'Di ba? Kasi nakakatuwa, yung sarap sa paramdam na alam mo yun, na welcome ka sa kanila, paramdam nila sa welcome ka sa barangay namin. Kung may tutulong kami sa'yo, lumapit ka lang, di ba? Ganun, kaya... Willing din may pagtulungan talaga, ano? Oh, willing talaga. Sobrang ano, makipagtulungan sila, active na active. At saka ano, doon mo rin makikita yung pagiging, ano nila, kumbaga, may communication sila doon sa tao talaga nila. Doon sa mga nasasakupan, ibig sabihin. Imaginein mo, may contact number yung humihingi ng tulong. Di ba? Saka nakakita ng gano'n na pwede mo kaming kontakin once sa kailangan mo ng tulong. Saka nakakita ng gano'n. Kaya ako sabi ko, nahihiwagaan talaga ako sa barangay na to. Ang galing. Kaya yun, congrats sa lahat ng ng nagtutulong-tulong sa barangay na yan. Congrats po sa inyo kasi saludo kami sa inyo dahil kayo ay responsible at maaasahan. Diba? So yun lang. At abangan nyo na lang yung vlog na tungkol kay Mark, panibagong kapupulutan sana ng aral ng mga makakapanood na kabataan. Okay, then siguro by tomorrow, upload namin by tomorrow. So yun, kita-kita lang tayo sa mga susunod pa namin na vlog. Sana marami pa kami magawang video na may pakita sa inyo at sana marami pa tayong buhay na maibahagi dito sa channel na to. At bukod sa matulungan sila, matulungan din nila tayo. Kasi natutulungan nila tayo doon sa mga aral na natututunan natin doon sa mga pinagdaanan nila sa buhay. Yun lang. So itong channel na to, hindi lang to basta charity. Isa itong documentary ng buhay ng mga tinutulungan natin. Kaya sana kapulutan natin ng aral. Salamat po. God bless sa lahat. Ingat po.